Hi everyone! Magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa inyong lahat kung sa mang panig ng mundo kayo naroroon. Ako si Lerma Novales Sarmiento, ang writer at author ng aklat na to na pinamagatang Life in Three Parts. Ang layunin at misyon ng aklat na to ay para magbahagi ng ebanghelyo ng salita ng Diyos sa buong mundo, para magpahayag ng katotohanan at ipakilala na ang Espiritu Santo na nananahan sa ating katawan ay ang siyang totoong Diyos at amang espiritual na nagsugo kay Jesus, na siyang nagbibigay ng buhay sa atin. Na siyang dapat lang nating kilalanin na ating Diyos at amang espiritual ng ating kaluluwa para maging isa tayo ni Jesus sa totoong iglesia ng Diyos, ng Espiritu Santo lang ang kinikilala na siyang Diyos at amang espiritual. At sa araw na to, ang topic ko ay 2025 Prophecy. The rise of former President Rodrigo Roa Duterte and the fall of Bongbong Marcos. Dito sa ating mundong ginagalawan, gusto ko lang ipabatid sa inyong katotohanan na may dalawang espiritu na naglalaban. Ang espiritu ng kabutihan at ang espiritu ng kasamaan, ang espiritu ng liwanag at ang espiritu ng kadiliman. At ang espiritong mabubuti laban sa espiritong masasama. At bilang isang tinawag ng banal na espiritu, dahil ang aking katawan ay templo ng Espiritu Santo at siya yung tumawag sa akin para gawin ang aklat na to para magpahayag ng katotohanan, na siya lang ang nag-iisang Diyos at amang espiritual na may pag-aari ng katawan at kaluluwa ng buong sangkatauhan. Ang Espiritu Santo ay ang siyang simula at katapusan. Ang Alpha at Omega ay ang siyang may pag-aari ng buhay ng buong sangkatauhan ay narito sa ating mundo na hindi nalalaman ng mga tao. At narito na tayo sa huling panahon. Ang Espiritu Santo, nananahan yan sa bawat katawan ng tao. Alam ng Espiritu Santo kung sino ang kanyang mga tupa na naglalakbay sa Espiritu at katotohanan, na may pag-ibig sa kanya at pagpapahalaga sa kaluluwa ng kanyang kapwa. At alam din ng Espiritu Santo kung sino yung mga bulahang propeta, na silang mga kampo ng kadiliman, na silang mga traidor at hudas na nagmamataas at nagmamayabang sa kanya. At ang ating bansa, gusto ko lang ibahagi sa inyong katotohanan na ang totoong pangalan niya ay hindi Pilipinas. Kung magsasaliksik kayo sa totoong kasaysayan ng ating bansa, bago pa man dumating ang mga Espanyol, ang ating bansa ay naging sentrong pangkalakala na pandaigdigan, naging tanyag, at maraming mga taga-iba't ibang nasyon ang pumupunta noon sa atin para makipagpalit-kalakal, at barter ang tawag noon sa pakikipagpalit-kalakal. Nauna pang dumating ang mga Hapon, ang mga Inchik, mga taga-Malaysia, ang mga taga-Persya, ang mga taga-India noong panahon na yon. And then sa paglipas ng mahabang panahon, noong 1521, napadpad naman itong si Ferdinand Magellan na isang utusan ng hari ng Espanya, na siyang nagdala ng relihiyon ng Romano Katoliko at ng rebulto ng Santo Niño. Sa banal na kasulatan, ipinagbabawal ng Diyos na sumamba ka sa mga rebulto. Sinabi ng Panginoon, huwag kayong gagawa ng rebulto na inukit sa kahoy o sa bato na inyong sasambahin sa inyong lupain. Ako si Yahweh ang Diyos ninyo. Sinabi ni Jesus na mag-ingat sa mga bulaang propeta sapagkat marami ang gagamit ng kanyang pangalan ngunit ang puso nila ay sa halimaw. At marami silang ililigaw ng landas. Ang Espiritu Santo na nananahan sa katawan ni Jesus, siya ring nananahan sa aking katawan, maging sa katawan ni Tatay Digong, ay ang siyang totoong Diyos na may pag-aari ng katawan at kaluluwa nating mga tao. At yung rebulto na dinala ni Ferdinand Magellan ng mga Espanyol ay kulto yun ng demonyo si Satanas na kumakalaban at lumalapastangan sa Espiritu Santo. Si Tatay Digong ay kinagalitan ng mga pare at ng mga karamihan ng mga tao sa pagsasabi niya ng katotohanan, na ang Diyos ng mga pare ay stupid at walang common sense. Dahil ang katotohanan, ang mga pare, hindi naman sila naging kaisa ni Jesus, na itinataas ang pangalan ng Espiritu Santo ang siyang kilalanin na nag-iisang Diyos at amang espiritual.
Pagkos itong mga pare, inidolo nila ang kanilang sarili na tawagin silang Father na amang espiritual. At yung kanilang pinakapinunong saserdote, yung Papa ng Romano Katoliko, ang kanilang iniidolo at kinikilala na Holy Father. Katulad ng sinabi ni Jesus, ipinahayag niya na templo ng Espiritu Santo ang katawan ng tao at ang tao ay hindi nabubuhay para sa sarili lamang. Kaya sinabi ni Jesus, ating parangalan ang Diyos sa ating katawan. Tayong mga tao, hindi tayo mabubuhay at iira dito sa mundo kung wala ang presensya ng Espiritu Santo. Ang misyon ni Jesus ay hulihin ang bawat kaluluwa ng bawat tao na magsisi at magbalik loob sa Espiritu Santo na ang kilalanin na amang espiritual ay ang Espiritu Santo na nasa kanyang katawan na siya ring nananahan sa ating katawan para maging kapatid tayo ni Jesus na pinanganak sa Espiritu ng Diyos, sa Espiritu ng Espiritu Santo. At para kung lumisan man tayo dito sa mundo, ang ating kaluluwa ay handa na humarap sa paghuhukom ng Diyos. At kung dito sa lupa, hindi mo kinilala, hindi mo sinamba, at hindi mo inibig ang Espiritu Santo sa puso mo, hindi ka naglakbay sa Espiritu at katotohanan, at mas pumanig ka sa kasamaan sa mga taong hudas at traidor, ang iyong kaluluwa ay mahihiwalay sa Espiritu Santo. Honestly, sa aklat na to, ipinahayag ko na si Tatay Digong is a spiritual warrior at chosen by the Holy Spirit. Ang katawan ni Tatay Digong ay templo ng Espiritu Santo. Kaya sinabi ni Tatay Digong, my God is a perfect God. Kasi yung katawan ni Tatay Digong at na templo ng Espiritu Santo at ang Espiritu Santo na nasa katawan ni Tatay Digong ay ang siyang totoong Diyos na nagbibigay ng buhay sa kanya. Hindi yung mga rebolto, santo-santuhan na dinala ng mga Espanyol. Honestly, ang relihiyong Romano Katoliko na dinala ng mga Espanyol ay kulto ng demonyo. At kailangan nyo nang durugin ang simbahan ng Romano Katoliko dahil yan ay nagmula sa kultura ng mga Espanyol na dinala ni Ferdinand Magellan na silang nanakop sa ating bansa, na nagasik ng kadiliman. At sa paglipas ng mahabang panahon, ang ating mga ninuno na nakipaglaban sa mga Espanyol, nakipaglaban din sa mga Amerikano dahil sinakop din tayo ng mga Amerikano, ay namuhay sa kahirapan, sa kadiliman, inapi ng mga taga-ibang nasyon. Itong si Tatay Digong, sinabi niya to na tama talaga si dating late President Ferdinand Marcos, yung ama ni Bongbong Marcos. Kung kaya gusto rin ni Tatay Digong na ibalik ang pangalang Maharlika sa ating bansa dahil iyan yung totoong pangalan ng ating bansa, Maharlika. At ang pangalang Pilipinas, honestly, nanggaling yan sa hudas na hari ng Espanya na si Philip II na siyang nanakop sa ating bansa. Ninakaw ng mga Espanyol ang lupa sa ating mga ninuno, ginawa nilang pag-aari, at nagtayo ng kanilang relihiyon sa ating bansa. Which is hindi nalulugod ang Espiritu Santo na sumamba ka sa mga rebolto, santo-santo na Diyos-Diyosan dahil ang Espiritu Santo na nananahan sa ating katawan ang siyang gumigising sa atin sa araw-araw na nagbibigay ng buhay sa atin. Kaya ipinagbabawal din ni Jesus na wag mong tatawagin ang sino mang tao, yung mga pare, dahil ang mga pari naman ang sinasalungat ni Jesus nung siya naririto pa sa lupa, na huwag niyong tatawagin ang mga pare na inyong amang espiritual. Dahil ang Espiritu Santo lang nananahan sa ating katawan ay ang siyang totoong amang espiritual ng ating kaluluwa. Ang mga pare ay mga bula, ang propeta, mga kampo ng kadiliman na nangahas mangaral ng salita ng Diyos na hindi nila tinanggap ang Espiritu Santo kay Jesus. Honestly, si Bongbong Marcos, binigyan siya ng pagkakataon ng Espiritu Santo para linisin ang pangalan ng kanyang ama. Pero dahil hangal itong si Bongbong Marcos, na mas kinuha niyang maging advisor pa yung Judas na naghudas sa kanyang ama, kung kaya ang kanyang pangalan ay nahihilang muli na pababa, nasisira ang pangalan ng Marcos. Itong si Bongbong Marcos, honestly,
isa siyang uto-uto, sunod-sunuran, kay Juan Ponce Enrile na siyang kanyang Chief Legal Counsel. Honestly, ang katawan ko, templo ng Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo ang nagbibigay sa akin ng kaalaman at karunungan para magbahagi sa inyo ng katotohanan. Kasi ang katotohanan, kapag tinanggap mo ang Espiritu Santo, hindi ka na maglalakbay sa nakikita lang ng iyong mata. Maglalakbay ka sa Espiritu at katotohanan. Titingnan mo kung sino yung mga tao na ang kaluluwa'y mabuti o sino yung mga tao na may kaluluwa ng sa demonyo. Honestly, si Juan Ponce Enrile, ipinagbenta niya si dating late President Ferdinand Marcos, yan yung Judas Iscariot, sa mga Roman Catholic leaders, kina Cardinal Sin, itong sina Fidel Valdez Ramos, nakipagtulungan niya sa mga pare para linlangin ang mga tao para pabagsakin ang rehimeng Marcos ni dating late President Ferdinand Marcos. At nang mapatalsik si dating late President Ferdinand Marcos, inaakala ng Judas na si Juan Ponce Enrile na siya yung susunod na Pangulo pagkatapos si dating late President Ferdinand Marcos. Pero ibinigay ito kay Cory Aquino. And then paglipas ng termino ni Cory Aquino, si Fidel Valdez Ramos naman yung nakalaban ni dating late Senator Miriam Defensor Santiago. Well, automatically yung mga kampo ng kadiliman, minamanipula nila ang COMELEC sa ating bansa nung panahon na yon. So, kahit ang nanalo sa botohan ni si dating late Senator Miriam Defensor Santiago, inilagay ni na Cory Aquino sa posisyon si Fidel Valdez Ramos dahil may utang na loob itong si Fidel Valdez Ramos, si Cory Aquino kay Fidel Valdez Ramos. So, itong si Juan Ponce Enrile, nanatili lang yan ng maging Senate President. At nung mga panahon ni na Cory Aquino, ni na Fidel Valdez Ramos, ang ating bansa, honestly, hindi naman naging mabuti ang pamumuhay. Naghirap ang mga tao at mas lumaganap ang korupsyon. Kasi ang namumuno sa ating bansa na sina Fidel Valdez Ramos, sina Juan Ponce Enrile ay mga kampo ng kadiliman. Ang mga puso nila ay nasa puso ng demonyong si Satanas. Hindi sila naging kaisa ni Jesus na naglalakbay sa Espiritu at katotohanan. Kung kaya itong si Fidel Valdez Ramos ay nakilala sa nabansagan na tawaging boy benta. Dahil yung lahat ng karamihan sa mga ari-arian ng gobyerno ay pinagbenta at ginawang pribado ni na Cory Aquino at ni na Fidel Valdez Ramos na ipinahayag ko dito sa aklat na to. Honestly, si Juan Ponce Enrile at Fidel Valdez Ramos ang naghudas kay dating late President Ferdinand Marcos. At nung ipinalibing ni Tatay Digong si dating late President Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani, nagalit itong matandang hudas na si Fidel Valdez Ramos kay Tatay Digong maging sa mga kapulisan. Namatay itong si Fidel Valdez Ramos at naiwan itong si Juan Ponce Enrile. At itong maging Pangulo si Bongbong Marcos, dahil nga binigyan si Enrile ng posisyon na maging advisor, maging Chief Legal Counsel ni Bongbong, itong si Juan Ponce Enrile kasi ang nagmamanipula na gumagamit kay Bongbong Marcos. So yung lahat ng mabubuting mga leader na itinalaga ni Tatay Digong, si Juan Ponce Enrile ang nagtuturo kay Bongbong Marcos para tanggalin yung mga leader na yon at ipalit yung sina Rimulya at yung sina Chis Escudero. Honestly, si Chis Escudero, gusto kong hubaran ng pagkatao niya para mas makita nyo at makilala nyo kung sino si Chis Escudero. Kung matatandaan nyo, merong isang tao na sinasabi nilang the untouchable, yung parahinog. Pero nung si Tatay Digong ang naging Pangulo, yung kanilang negosyo ng droga ay nawasak. Dinurog yan ni Tatay Digong. So yung mga parahinog nagkawatak-watak at nawasak. Si Chis Escudero, connected yan doon sa pamilya ng parahinog. So ngayon na sila yung nasa posisyon, si Juan Ponce Enrile at si Chis Escudero,
Sila yung mga gumagawa ng mga kawalanghiyaan para linlangin si Bongbong Marcos na maging kaisa niya. Kasi itong si Bongbong Marcos, wala tong utak. Hindi nito ginagamit ang kanyang utak. Kaya wala yung common sense. At kung makikita nyo kung paano si Bongbong Marcos magsalita, hindi lang siya nauutal, hindi nyo maintindihan ang kanyang mga salita. Dahil yung utak ni Bongbong Marcos, honestly, mentally, deteriorating na siya. Ano na yung kanyang utak, gawa ng droga. At itong si Natchez Escudero, lately, itong si Senator Amy Marcos, siya yung gumagawa ng paraan para hanapan talaga ng hustisya yung ginawa kay kay Tatay Digong. Nahulihin at padala sa The Hague sa Netherlands. Honestly, kapatid ni Amy Marcos, si Bongbong, alam niya na masasaktan niya ang kapatid niya, pero sa nagiging realidad ngayon, siya yung tumatayo na maging transparent para maging patas sa batas. Honestly, si Bongbong Marcos, kinain na siya ng sistema ni Juan Ponce Enrile at ni Natchez Escudero. Hindi na siya makawala. Dahil wala na siyang sariling pag-iisip. At ang utak ni Bongbong Marcos, wala na eh. Wala na siya talagang katinuan. Wala na siya sa sarili niyang pag-iisip. Iba-iba yung kanya mga sinasabi at hindi mo talaga mauunawaan. Lumalabas yung pagiging double-minded din ni Bongbong Marcos. Sa banal na kasulatan nasasaad, bad company corrupt good characters. Ito yung gusto kong ipahiwatig sa inyo. Kapag nakisama ka sa hudas at traidor, darating ang araw, kakainin ka ng sistema ng mga taong nakapaligid sa iyo ng mga hudas at traidor, kung kaya magiging hudas at traidor ka na rin. Honestly, si Bongbong Marcos, hindi niya nauunawaan ang katawan niya ay templo rin ng Espiritu Santo. Ang may hawak ng buhay niya ay ang Espiritu Santo. Honestly, katapusan na ni Bongbong Marcos itong 2025. Hindi niya nakikita ang katotohanan na hindi ang ICC ang maghuhukom sa kanyang kaluluwa, kundi ang Espiritu Santo. Itong ICC leaders, mga tao rin lang yan. At ang may pag-aari ng kanilang buhay ay ang Espiritu Santo rin. Walang power ang mga demonyo na to sa Espiritu Santo na nananahan sa katawan ni Tatay Digong. Si Tatay Digong is a chosen spiritual warrior that I exposed in this book. At para patotoo, ipakita ko sa inyo yung pangalan ni Tatay Digong ay nasasaad dito. Maging yung pangalan ni Juan Ponce Enrile, ni Fidel Valdez Ramos ay nasasaad din sa aklat na to. President Rodrigo Duterte. Yung pangalan ni Juan Ponce Enrile, para patotoo, ipakita ko sa inyo. Juan Ponce Enrile, Fidel Valdez Ramos, maging ang pangalan ni President Ferdinand Marcos, naririto sa aklat na to. Pangalan ni Cory Aquino, yung pangalan ni Leni Robredo, naririto rin sa aklat na to. Leni Robredo. Tulad ng sinabi ko sa inyo, na ang labanan ngayon dito sa ating mundo ay Armageddon, labanang espiritual. Dito sa aklat na to, ipinahayag ko na si dating late President Ferdinand Marcos at si Tatay Digong ay ang dalawang hero. At yung sina Juan Ponce Enrile, Fidel Valdez Ramos, yun yung mga beast. Kasama nila yung si Cory Aquino at si Leni Robredo. Honestly, wala namang itatago yung mga hudas na to, dahil kahit itago nila, lalabas at lalabas ang katotohanan. Dahil ang Espiritu ng Espiritu Santo, ang Espiritu rin ng katotohanan na siyang magpapahayag ng katotohanan. Ito si Natchez Escudero, honestly, bilang ng mga araw nila. Matataas sila at mayayabang pa rin. Pero hindi nila naunawaan na dudurugin at dudumugin na sila ng taong bayan. Soon. Dahil
mahahayag ang katotohanan, honestly, ang gumagawa ng paraan para i-impeach si Sara ay si Juan Ponce Enrile at Chis Escudero. Malaki ang galit ni Juan Ponce Enrile kay Tatay Digong, maging itong si Chis Escudero, kasi yung mga negosyo nila ng droga, yan ng parahinog, ginibayan ni Tatay Digong. Winasak niya. Pero ang katotohanan, ang Espiritu Santo ayaw din niya ng droga. Ang Holy Spirit na nasa katawan ni Tatay Digong, yung Diyos na nagbibigay ng buhay kay Tatay Digong, ayaw din niya ng droga. Gusto niyang ang ating bansa ay ma-set free sa droga. Mawala yung droga. Dahil ang droga ang sumisira sa bawat pamilya at bawat templo ng Espiritu Santo. Gawa ng droga. Yung katawan natin, sagradong tahanan niya ng Espiritu Santo. At gawa ng droga, dumadami ang mga krimen, maraming mga kabataan, mga bata, matanda. Ang minumolestya, ginagahasa at pagkatapos ay pinapatay. Gawa ng marami ang naging zombie na gawa ng droga. Honestly, hindi na dapat panatilihin pa si Bongbong Marcos sa kanyang posisyon dahil the more siyang nandiriyan, the more siyang magagamit ni Juan Ponce Enrile at Chis Escudero na silang mga promotor para i-impeach si Sara Duterte. Honestly, nitong nagkaroon ng ang mga OFW na wag padala ng pera sa Pilipinas, nagsalita yang si Juan Ponce Enrile. Binabalaan niya ang mga OFW. Sabi nga nila, di ba? Actions is louder than words. Kung matatandaan nyo, yung mga salita ni Enrile, sinabi niya, kinarma na raw si Tatay Digong. Kasi nga, sinabi ni Tatay Digong na stupid daw ang Panginoon. Parang katotohanan, ang sinabi ni Tatay Digong na stupid ang Panginoon, ay yung Panginoon ng mga pare. Dahil ang mga pare, mas pumapanig sa mga kriminal. Mas sinusuportahan nila ang mga kriminal. Si Tatay Digong, mas pinapahalagahan niya yung mga inosente na silang inaabuso. Honestly, si Tatay Digong, hindi nyo kayang wasakin siya kahit pa i-try nyo siyang i-drag down nyo ang pangalan niya, siraan nyo ng kung anong mga masasamang salita. Honest lang, Espiritu Santo nag-aangat sa kanya. Itataas at itataas siya ng Espiritu Santo. Si Bongbong, the more siyang gumagawa ng katarantaduhan, the more siyang ibababa ng Espiritu Santo. At itong si Bongbong, honestly, kung babawiin na ng Espiritu Santo ang kaluluwa sa katawan niya, mamamatay na siya. Automatically, instantly, magiging Pangulo si Sara Duterte. Itong mga demonyo nagpaplano ng kasamaan, pero yung plano ng Diyos iba. Ang plano ng Espiritu Santo iba. Hinahayaan lang niya na gawin ng mga kampo ng kadiliman yung gusto nilang gawin. Pero ang Espiritu Santo ang nagbabalance ng lahat. Siyang may hawak ng lahat. So, itong mga kawalhangyan na Juan Ponce Enrile at Chis Escudero, ipinakikita lang ng Holy Spirit sa mga tao na gumising na kayo. Ito yung mga demonyo na silang mga korap, mga ahas at traidor, na hindi nyo na dapat panatilihin pa sa posisyon. Kaya yung mga leader na yan, sina Chis Escudero, honestly sinasabi ko sa iyo, Chis Escudero, kaya hindi mo magawang pirmahan yung pinapadala ni Senator Amy Marcos kasi duwag ka. Alam mo sa sarili mo na maiipit ka eh. As a Senate President, dapat ikaw ang kumikilos sa nangyari kay Tatay Digong. Pero umiiwas ka. Dahil kayo, ni Juan Ponce Enrile, ang nagmamanipula kay Bongbong Marcos, dahil si Bongbong Marcos wala na sa sarili niyang katinuan ang pag-iisip. So, you take advantage
para kayo ang gumawa ng paraan para wasakin ang mga Duterte. Pero ang katotohanan, hindi nyo kayang wasakin ang mga Duterte dahil ang Espiritu Santo rin ang may pag-aari ng kanilang buhay. At ang Espiritu Santo, alam niya kung sino yung mga tao na may mabuting puso o na may pagpapahalaga sa kaluluwa ng kanyang kapwa at kung sino yung mga demonyo na mga Judas at traidor na silang mga kampo ng kadiliman. Honestly, yung si Romualdez na magsalita, akala mo mas Diyos pa siya, na hindi na daw niya hahayaan ang mga kampo ng kadiliman. Gusto ko lang sabihin sa iyo, Romualdez, putang ina mo, hayop ka. Kayo ang lulupigin ng Espiritu Santo. Dahil kayo ang mga kampo ng kadiliman ng mga Judas nasa panig ng demonyong si Satanas. Bilang ng mga araw yung mga kupal kayo. Putang ina ninyo. Maniningil ng pautang ang taong bayan at ang Espiritu Santo. Dudumugin kayo ng taong bayan at dudurugin kayo. Kayo yung masasamang tao na siyang ipinahayag din ni Jesus sa the parable of the weeds, na siyang bibigkisin ng mga anghel ng Diyos. Mga anghel ng Diyos yung mga naglalakbay sa Espiritu at katotohanan. At yung mga salot na silang mga sinungaling, mga Judas at traidor, silang masasama, yun yung mga kampo ng kadiliman. Kayo yan, Romualdez. Kayo yan ni Juan Ponce Enrile. Kayo yan ni Torre, nung si Franz Castro, Claire Castro. Kayo yung lahat. Kayo yung masasama ang inyong puso. Nasa panig kayo ng demonyong si Satanas bilang ng mga araw nyo. Kaya yung title ko na 2025 Prophecy, gusto ko lang ibahagi sa inyo. Ang Espiritu Santo ang umiiral, nagbibigay ng buhay sa akin, ang nagsasalita para ihiwalay kung sino yung mabuti at kung sinong masama, kung sino yung tupa ng Diyos at kung sino yung mga kambing na silang mga demonyo na nagmamataas at nagmamayabang sa Espiritu Santo. Tagapagsalita lang ako ng Espiritu Santo. Tinawag ako ng Espiritu Santo para magpahayag ng Ebanghelyo ng katotohanan. At ito nasa din sa banal na kasulatan. I think sa book ng Jeremiah, pero hindi ko matandaan kung anong chapter yon. Sinabi ng Panginoon, before you were conceived in your mother's womb, I choose you to become my prophet in all nations. Ang Espiritu Santo na nanaan sa aking katawan ang tumawag sa akin para magpahayag ng Ebanghelyo, para ipakilala na siya lang ang nag-iisang amang spiritual at Diyos na umiiral ay ang Alpha at Omega, ang simula at katapusan, na may pag-aari ng buhay ng buong sangkatauhan. At yung mga tao na mananatiling tapat at totoo sa Diyos, sa Espiritu Santo na nanaan sa kanilang katawan, naglalakbay sa Espiritu at katotohanan dahil ang mga mananampalataya naman ng Diyos na kanyang ninanais yung mga taong naglalakbay sa Espiritu at katotohanan. Yun yung mga maliligtas. Pero yung mga sinungaling, mga Judas, traidor, tulad din ng Juan Ponce Enrile, Jesus Escudero, Franz Castro, Claire Castro, sina Leila de Lima, yang si Trillanes, Risa Hontiveros, Jesus Escudero, sina Remulla, putang ina ninyong lahat. Ang Espiritu Santo ang maniningil ng pautang sa inyo, mamamatay kayong lahat. Dahil kayo yung mga kampo ng kadiliman, kayong mga pare ng Romano Katoliko, talaga sinasabi ko sa inyo, walang puwang ang kaluluwa nyo sa langit dahil hindi nyo tinuro ang katotohanan. Ng Espiritu Santo na nanaan sa katawan ni Jesus, ay siya ring iisang Espiritu na nanaan sa katawan ng buong sangkatauhan, ay ang totoong nag-iisang amang espiritual at Diyos na dapat lang sambahin, ibigin, ng higit sa lahat at paglingkuran. Hindi yung Papa ng Romano Katoliko. Honestly, ngayong 2025, ang propesiya sa ating bansa, ang pangalang Maharlika muli yung ipapanganak. At yung relihiyon ng Romano Katoliko na dinala ng mga Espanyol ni Ferdinand Magellan, dudurugin yan ng taong bayan.
At kailangan ng tao ng Espiritu Santo lang ang sambahin na siyang Diyos at Amang Espiritual. Kung gusto nyo na inyong kaluluwa ay maligtas na huwag mamatay gawa ng kasalanan. Dalang kasalanan, kamatayan yan. Kapag kinalaban mo ang Espiritu Santo, doon ka sumamba sa mga rebulto, santo-santo at Diyos-Diyosan, walang tuwang ang kaluluwa mo sa langit. Dahil hindi ka patatawarin ng Espiritu Santo at hindi ka rin kikilalanin ng Espiritu Santo na anak niya. Ang mission ko ay sumunod sa yapak ni Jesus, na hulihin ang bawat kaluluwa na tanggapin ang katotohanan na templo ng Espiritu Santo ang ating katawan. At ang Espiritu Santo lang na nananahan sa ating katawan ang dapat nating ibigin ng higit sa lahat, kilalanin na ating Amang Espiritual at Diyos na lumalang sa atin na parati nating kasama na nagbibigay ng buhay sa atin para malupig ang kasalanan. At kapag nalupig na ang kasalanan, babaguhin ng Espiritu Santo ang ating bansa. Yung dating naging tanyag at kilala na bansa ay muling itataas ng Espiritu Santo. Ang ating bansa ang magiging beacon of the light sa buong mundo. At ang Espiritu Santo ay mahahayag sa buong mundo na siya lang ang nag-iisang Diyos at Amang Espiritual na may pag-aari ng katawan at kaluluwa ng buong sangkatauhan ay ang totoong Amang Espiritual at Diyos Ama na nagsugo kay Jesus. At kailangan ng tao na tanggapin ang Espiritu Santo sa kanilang puso na siyang kanilang Diyos para kung lumisan man sila dito sa mundo, ang kanilang kaluluwa ay huwag mamatay gawa ng kasalanan. Sorry. At ang kaluluwa nila ay makapasok sa kaharian ng Diyos Ama. Ito yung mission ko. Sumunod sa yapak ni Jesus na hulihin ang bawat kaluluwa ng bawat tao, nakilalanin ang Espiritu Santo sa ating puso at isipan, na siyang ating Diyos, na parati nating kasama, na siyang gumigising sa atin sa araw-araw, na nagbibigay ng buhay sa atin para maging kapatid tayo ni Jesus sa Espiritu at maging anak ng Diyos. Maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli. Bye! Thank you!